it is not stress that will kill you, but how you react or respond to stress. Yung sakit, reaction yan, sagot ng katawan mo dahil sa pagod mo, dahil sa lungkot mo. Namamatay ka hindi sa lungkot mo, hindi sa pagod mo. Namamatay ka dahil nagkasakit ka. Bakit nagkakasakit ka? Kasi sinasabi ng katawan mo sa'yo, hoy, magpahinga ka. Hoy, tumigil ka muna. Kahit na ang ating mga kaluluwa pagbalisa, sinasabihan ka, hoy, huminto ka muna, magdasal ka. Isang magandang tanong yan. What is the proper stress management? What is the best stress management? Si San Ignacio ng Loyola, nagbigay po siya ng turo para tugunan yung ating mga pagod at lungkot sa buhay. Ang tawag po ni San Ignacio sa ating mga stress o depression sa buhay ay spiritual desolation. At ano po ang spiritual desolation para kay San Ignacio? How does Saint Ignatius describe spiritual chaos within us? First, sabi po niya, it is the darkness of the soul. It is the disturbance of the spirit. When you are becoming materialistic, greedy, when you become anxious, afraid, you have lack of peace, when you feel the lack of love in your life, when there is hopelessness, when there is lack of confidence, laziness, when there is a permanence of sadness and sorrow, and whenever there is feeling of separation from God, that is spiritual desolation. Sa madaling sabi, ang spiritual desolation ay pinagsamang stress at depression, lungkot at pagod, yung wala kang lakas, yung palagi kang malungkot, yung nawawala ka, nagwawala ka. Yan po ang spiritual desolation. At halos lahat naman po ng tao, hindi po ba? Nakakaranas tayo nito, stress and depression. Pero ang tanong, anong ginagawa niyo pag pagod kayo, pag malungkot kayo? Kadalasan, ang ating ginagawa, ang ating pinupuntahan ay ang masama. Bakit merong naglalasing? Para makalimutan daw yung problema. Bakit merong naninigarilyo? Kasi masyado daw silang tense sa buhay nila. Masyado silang kinakabahan. Bakit po merong nanonood ng malaswa? Bakit merong kumukuha ng mga kalaguyo? Para daw ma-relax sila sa kanilang mga problema. Ang sagot ng marami sa stress at depression ay kasalanan. Pero di niyo po ba napansin, pag nagkakasala ka, sa umpisa lang yung saya. Pero kalaunan, lalo ka napapagod, lalo ka nalulungkot. Amen? Meron pong 4 na turo si San Ignacio para malabanan natin ang ating mga pagod at lungkot sa buhay. Ano po ito? Una, sabi niya, harapin mo at labanan mo yung masamang nararamdaman mo. Saint Ignatius advised us, when your heart is discouraged, resist and reject. Hindi ka mananalo sa lungkot at pagod mo kung hindi mo lalabanan yan, kung hindi mo haharapin. Tandaan niyo po, what you don't resist, persist. Ang hindi mo nilalabanan, magpapatuloy. Talagang may stress ka, madidepress ka kung susuko ka sa iyong nararamdaman. Hindi ka kailangan sumuko sa pagod at lungkot mo sa buhay. Bakit? Ano ang palaging sinasabi sa Biblia? Ano ang turo ni San Pedro sa atin? Cast all of your anxieties to God. We are always invited to surrender everything to God. Dahil pag sinuko mo sa Diyos, dun mo matatanggap ang kanyang grasya, ang kanyang pagpapala. Amen? The first key to fight stress and depression is to face your situation, is to struggle so that you can win. Kasi pag tatakasan mo, tatalikuran mo, hahabulin at hahabulin ka niyan. Mumultuhin at mumultuhin ka. Babalik at babalikan ka ng pagod mo, ng lungkot mo. Kailangan sa isip pa lang natin,
labanan na natin ang lungkot at pagod natin. At kaya natin manalo. Bakit? Kasi isip mo yan. Amen? Sa'yo yan. Huwag mong ipapahawak ang isip mo at damdamin mo dyan sa iyong masamang nararamdaman. Bakit kaya natin malabanan ang lahat ng masama sa ating buhay? Binigyan ka ng kakayahan, ng kalayaan at kapangyarihan ng Diyos. So believe that you have the power to resist stress and depression. Second, pangalawa po, gamitin natin itong 4 na sandata laban sa pagod at lungkot. There are 4 means in order to resist stress and depression. What are these? Number 1, prayer. Magdasal ka. Palagi kang humingi ng grasya at tulong sa Diyos. Second, meditation. Magnilay ka. Basahin mo ang Biblia. Makinig ka sa salita ng Diyos. Magsimba ka. Unawain mo yung binabasa sa loob ng misa. Pakaisipin mo anong sinasabi ng pare. Meditation. Third, examination. Suriin mo ano yung nangyayari sa'yo. Dahil pag hindi mo naiintindihan, matatakot ka. Pag nauunawaan mo, lalakas ang loob mo. Tanong mo sa sarili mo, bakit iyan ang aking nararamdaman? Saan nagmumula ang aking lungkot? Ano ang ugat ng aking pagod? Examine yourself. And fourth, penance. Mag-ayuno ka, magsakripisyo ka. Kung palagi mong pinupuno ang isip mo sa social media, palagi mong pinupuno ang tiyan mo sa pagkain, palagi mong pinupuno ang katawan mo sa bisyo, manghihina ka. These are the 4 weapons that we can use to resist stress and depression. Pero pangatlo, palagi nating isipin, palagi nating tandaan, tutulungan tayo palagi ng Diyos. Sabi po ni San Ignacio, when we are experiencing a spiritual desolation, always remember this truth. God is giving me all of the grace that I need to safely go through this desolation. Hindi ka papabayaan ng Diyos makilaban na wala kang sandata. Hindi ka hahayaan ng Diyos na humarap sa isang problema na walang tulong, na walang grasya. Amen? Meron pong pumunta dito, meron pong bumisita dito sa parokya, nagpapakamat. Inupuan ko, kinausap ko. Nakinig po ako doon sa problema niya. So, binigyan ko po ng advice. At pagkatapos kong kinausap, nagtanong ako sa kanya, o anong balak mo? Alam niyo po, sumagot ulit. Sabi niya, magpapakamat na lang ako, Father. Sabi niya, bakit ka magpapakamat? Sabi ko, hindi ko po naririnig ang salita ng Diyos. Hindi ko po alam kung mahal ako ng Diyos. Sabi ko po sa kanya, hello, ano ako dito, multo? Di ba kaya pumunta ka dito sa simbahan? Kaya gusto mo akong makita. Kaya gusto mo akong makausap kasi naghahanap ka ng advice. Kasi magulong isip mo. Hindi mo ba narinig yung mga sinabi ko? Alam niyo po, isang kasalanan natin Nandyan na sa harapan natin yung tulong ng Diyos. Pero ang tigas ng ulo natin. Nandyan na ang grasya ng Diyos. Pinapalakas ka, pero sarado pa rin ang mata mo, ang tenga mo, ang puso mo sa Kanya. Always remember that. Engrave that into your heart. God's grace is always enough for you. God is always blessing you to see you through in whatever problems that you have in your life. Pang-apat at kahuli-hulihan. Pag meron kang problema, pag ikaw ay nalulungkot, napapagod, find a spiritual advisor. Maghanap ka na maggagabay sa iyo. Pare, madre, isang tao na alam mo madasalin, malapit sa Diyos. It is very important for us to seek advice from competent people. Kaya nga nai-stress tayo kasi hindi natin alam kung anong gagawin natin. Pero meron ng ibang tao na una sa iyo nagkaroon ng problema pero nalampasan nila. Hanapin mo yung mga taong yun. Hindi ka nag-iisa. Kaya nga po, alam nyo, para sa akin, napaka-bless na mga pamilya pag meron po silang nakakatanda, mga magulang, na nagbibigay na magandang payo o advice sa mga nakakabata. Di po ba? Hindi lang naman ang kailangan natin sa pamilya, pera, pagkain, kayamanan.
karunungan. Huwag nating kakalimutan yan. Aanuhin mo ang lahat ng kayamanan dito sa mundo kung hindi mo alam gamitin yan. Amen? Bakit nagiging malungkot ka? Kasi hindi mo alam kung paano mo malalampasan ang iyong pagsubok at problema. Hanapin mo yung mga taong dumaan na sa problema, magtanong ka sa kanila, magpaturo ka sa kanila, magpagabay ka sa kanila. Para po kay San Ignacio, ang buhay natin dito sa mundo, isang digmaan laban sa masama. Saint Ignatius calls this the spiritual warfare. Kaya tratuhin mo yung stress, yung depression mo bilang kalaban mo. Paano mo matatalo ang kalaban? Sundin natin itong 4 na turo ni San Ignacio. Una, harapin mo, labanan mo yung masamang nararamdaman mo. Pangalawa, gamitin natin ang mga sandata, dasal, pagninilay, pagsuri sa ating sarili, pagsasakripisyo. Pangatlo, tandaan mo, palagi kang tinutulungan ng Diyos gamit ang kanyang grasya. Palagi kang pinagpapala ng Diyos. God's grace is always enough for you. At pang-apat, magpagabay tayo, magpaturo tayo sa mga dumaan na sa problema, sa mga nakakaalam, sa mga malapit sa Diyos. Kung susundan po natin itong turo ng banal, hindi tayo magkakasakit dahil sa pagod at lungkot. Kung hindi, mas magkakaroon pa tayo ng panibagong lakas at panibagong buhay.